Mga Karaos, good morning po, good morning. Yan, kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Ang kaya ng sinabi ko kahapon sa aming vlog, yan, may layout tayo dun sa Phase 5, yung bagong project natin na isang Angeli inner unit. Okay, let's go. Samahan niyo po muli kami ngayong araw na to, and enjoy watching po. Tara. Okay, papunta na tayo ng Phase 5 ng Lumina. Yan, sa pagitan niya ng dalawang kamelya rito. Yan, kaninang umaga nga po pala binalikan na ni Kuya Dindo to. Yan yung waterproofing na lang at tapos na po kami. So kahapon nag-overtime si Kuya Dindo mga 1 oras, double coating ng ating waterproofing dun sa slab. Yun yung ginawa natin nung linggo. Tapos kaninang umaga 7:30 ng umaga yung final coating niya, bali third coating yung ginawa natin. Okay, dito muna tayo sa Phase 5, yung bagong project natin na Angeli. Yan, sasamahan muna natin yung mga gagawa rito para mag-layout. Yan, para yung mauhukay nilang lupa, eksakto po dun sa eskwela ng bahay. Okay, dito na tayo. Kuya Richard, good morning po. Ayan, yan, si Chichi. Chichi, good morning. Good morning, ayan. Palinis na tayo ng damo. Ayan, si Master Jojo, good morning. Good morning. Saka si Marvin, good morning. Good morning. Yan, bali yung papa ni Chichi may inasikaso lang ngayong umaga. Dapat sila yung magkakasama. Pero hindi natin sila pwedeng iwan na silang dalawa lang. Kaya nandito si Kuya Richard. Okay, ito yung sukat at plano ng bahay para hindi po lumagpas yung hukay nila. At syempre kung ano pa yung para sa kanila, yun talaga yung dapat natin na kunin, lalo na kapag nag-asinta. Yan, let's go. Ano muna tayo? Kunin natin yung sukat nito kung hanggang saan. Ayan, okay na po tayo rito. Bali 150 cm lang naman yung height, yung finish. Tapos kukunin natin yung finish na yon, hindi dito sa lupa kundi dun sa doorstep. Yon yung sa may porch bago pumasok po ng main door. Meron po tayong makikita na isang step dyan. Yan, dyan natin kukunin yung height na 150 cm. Tapos yung ano po nito, yung pinaka width nito, simula po dun sa may porch papunta rito, 340 cm or 3.4. Yan, 3.4 siya. Yan, kung ako makikita ko dito, kasya pa yung wigo na sasakyan simula dun sa setback. Kasi yung sukat nito ay hanggang dito lang naman po dito sa may private pole. Kakasya pa yung wigo na sasakyan dito. So sa nakikita ko naman, kung magkakaroon ng sasakyan sila sir, ay hindi naman din po magpapark ng sasakyan itong bahay na to dito. So malamang dito siya sa harapan. Kaya may iwasan dito yung double parking. Napakaganda nga pala nung space or nung location ng unit na kinuha nila sir and ma'am. So ito, naglalagay na po sila ng palatandaan, bali para sa hukay lang muna. Then kapag baga-sintada, magsi-CHB laying, kailangan po dyan i-double check natin yung mga tansi natin. Yung ganitong pamamaraan, hindi na masyadong magastos to. So yung butterboard namin, bali kinakalangan lang po namin or binabaon lang namin yung kabelya dyan sa lupa. Pero sa standard dapat talaga may ano tayo, may butterboard tayo na mga kahoy o coconut lumber. So conforme naman sa diskarte yun. Pero ito kasi hukay pa lang, excavation pa lang naman. Ayan. Tapos ang ano niya po, ang pinaka length niya isa 4 meters. Kaya kailangan lagi tayong 4 meters. Yan, sa wall na yan na makikita nyo, ito, yung firewall na yan. Yan, kalahati po yung kukunin natin dyan. So kukuha tayo dito sa may pintuan na sukat papunta rito sa kanan. Gawa ng itong sa main door, nandyan po kasi yung eskwalado, libelado, dahil nandyan po yung yung hamba. So yun po kasi yung mga pader na yan tumatabingi. Kaya dito tayo kukuha, papunta po dun. Then according naman sa plano, maglalabas po si munisipyo ng ganitong klaseng plano. Pero hindi naman nanggaling to kay client. So pwedeng sundin nyo to, pwedeng hindi. So dito kasi 5 poste
Total 5 poste. Pero ang gagawin lang natin dito na poste, 3 lang sa gilid. Kasi itong 5 poste na to, just in case kung naka-slab to or nakaabang. Pero sa contract namin ni client owner, bungalow type lang naman po to. So yung sintada magkabilang gilid, titibay po lalo yan kapag nagpagawa na rin to, tsaka yung sa kabila. Kasi didikit na sila ng another na wall. So wall to wall. So tayo, 3 ano lang dito, 3 poste. Yan sa gate, tapos dito yung sa pinaka dulo. Ayan, inuumpisa na nga po palang baklasin yung ano doon, kaya maingay yung lababo sa dulo. So pinaka magiging gate nito ay dito sa harapan po ng main door. Diyan yung gate, tapos dito yung cladding, fence grills, then double gate tayo. So okay na to, dire-diretso na po yung trabaho rito. Wala tayo nakadali ng GI wire? Yung ano, alambre? Sige ha. Ayan, nandito tayo sa phase 3. Dito si Kuya Boy. Kuya Boy, good morning po. Ayan, kailangan ni Kuya Boy pala ng alambre, hindi ko nakuha. Ayan, dito po siya gagawa. Kaya kailangan muna to malagyan ng mga electrical bago natin takloban ng hard deflex board. Ayan. Tapos nag-iwan na tayo ng sketch sa kanya. Dito may abang tayo na AC. Ayan. May abang na saksakan. Tapos dito naman, ang finish ng wall na to i-demolish po namin. So i-dismantle namin yan. Tapos papagawa kami ng window grills. Or nung AC box pala, AC box. Tapos ilaw dito, bali 2 ilaw sa isang kwarto, maliit lang naman to, isang kwarto. Tapos dito 3. Tapos dito sa hagdanan merong pendant, tapos 2 sa hallway. Ayan. Ayan, dito muna gagawa si Kuya. Tapos yung isang linya ng sa aircon dito, magpapagapang po siya ng wire para po doon sa aircon, dito sa may breaker sa baba. Yan, dito tayo sa phase 6. Kasi Kuya Dinto nga pala nagpaalam lang, maliliit lang. After niya gumawa doon, dito sana siya pupunta. Okay, bati tayo. Si Master Jojo, nabati na natin. Yan, si Louie. Good morning, Louie. Good morning. Pinagpapatuloy na rito yung sa finishing carpentry sa first floor. May TV console tayo. So sa nagtatanong kung paano namin ginagawa yung bracket, ganito lang kasimple. Plywood na lang, tapos ipapako namin yan sa wall. Yan plywood, then plywood, depende. Ito isa 5 cm, pwedeng gawin nyo 10 cm, wala namang kaso. Tapos gagawa naman kami ng pa-vertical. Yan, itotornilyo po namin yan sa gilid. So ito yung foundation. Nagpako muna kami para may pamakuan sa gilid. So ganun lang kasimple kung paano namin ginagawa yung tumble dito sa TV console. So sa nagtatanong na, yan. Yan, nakakornisa. Yan, nakakornisa na. Yan. Yan, may siwang para ma-double check po namin kasi meron po tayong alulod dyan. So, patuloy po yung pag-ulan. Halos araw-araw umuulan. Ito naman ay walang leak problem. Tsaka yung part po na yan ay magiging cabinet. So, double check lang para hindi mo na muna namin tinatakpan. Obserbahan namin. Tapos meron pa kayo kakabit dito yung edging, yung 1/2. Bali yung 1/2 by 2. Yung edging niya. Sa taas, yan yung mga nagagawa. So hindi kami makapag-overtime dito gawa ng si Kuya Dindo, wala siyang kasama, walang kapartner. Tapos may kinuha na tayo na pintor para po sa gagawa nitong mga hamba at saka pintuan. Abangan natin. Yan na yung mga nagawa. Diba? Switch pala nitong ilaw nandito. Yan, kung sakali lang magbabasa sila ng libro, yan, magpapaantok, yun na yung pinaka magiging lampshade niya sa ibabaw. Yan, bali may final touch pa po itong mga pintura kasi mag-aalika po at magdudumi paggawa nun sa mga pinto at hamba. Kaya hindi muna natin tinatapos pa.
Yan, TV console, bali ang panel na papasok dito mga 8. So hindi na po ganun kahaba yung TV cabinet natin kasi dining space na yan para hindi na siya lalagpas doon at hindi na po tatama sa pintuan. Puputulin na ni Louie. Bali, yan pong tubo na yan ay para po dun sa ating exhaust. Ayan, dyan po yan lalabas. Pero ang hihigupin naman yan is yun dito sa, sa toilet and bathroom. Meron tayong binili na para dyan sa dulo. Papakita na lang namin yung aming air vents. So hindi na siya tatagos dito sa taas. Yan, okay na yan dito. Bali, ganito po yan. Yan, ganyan yung ikakabit po dun. Para hindi na po tayo magbubutas ng bubong. Yan, hanggat maaari sa mga ginagawa nating project dito, kung hindi naman kailangan butasin yung bubong para may palabas yung air vents, ang gagawa natin ng paraan. Kasi yung pagbubutas talaga ng bubong, ano po yan, talagang may tendency na balang araw ay lulusot ang tubig doon. Kasi ang ginagawa lang naman natin isa masilya. Ayan na si Carol. Merienda! Ayan, merienda muna. Tapos yung mga pwede nang gawin dito, pwede na po natin itong pabutasan. Nandito yung lababo. Ayan, kahit tumutunog yan kasi butas lang po yan dito sa baba. Ayan. Papabutasan na natin para malagay yung lababo. Ano, may picture ka? O, dito yan. Ayan, yung abang ng linya. Kasi ipapakabit na rin po natin yung mga accessories dito. Buti may palatandaan ka. Ayos. Tara. Merienda muna tayo. Tara, Louie. Ayan, kinakabit na ni Master Jojo sa gilid. Ayan, black screw na bidos. Yan. So, titibay na to. Pag tumibay na to, meron na tayo pa makuha ng additional na plywood. Ayan, para magkaroon siya ng tambol dyan. Ito yung sa internet to, yung hihilain. Pag nagpakabit ng internet para hindi na kung saan saan dadaan pa dito sa pader. Tara, Jo! Opya. Merienda. Merienda. Sa akin, Karen. Break time na. Oh, padaan. Mga kambing. Yan, kukunin natin sa bahay lahat ng accessories at saka ilaw doon sa project natin sa Phase 6. Dadaan muna ako rito sa Phase 5. Yan, kailangan ni Marvin ng balde para yung mga panghukay ay may lipat po sa harapan ng bahay. Okay, tara. Yun o. Bali sa ganitong extension, ang papahukay namin dito or yung hakot pa ng back, inaabot din po ng isang mini dump truck at saka isang elf truck kapag na-demolish na rin yun, yung wall doon. Para sa poste rito sa harapan. Tsaka rito sa likod. Matubig pa rin, no? Bin, no? Hindi ako ubos tubig ng boss. Nakakagos eh. Maagas yan. Galing yan sa ibang lupa, eh, no? Yan ang kalaban natin dito kapag nag-uumpisa tayo ng layout. Ayan, nakabalik na tayo rito. Ayan yung mga ilaw. Tapos meron tayong wall mirror para sa TND. Ayan sa poste. Meron na rito yung sa center light at iba't ibang ilaw pa. Yan dala natin. Tapos ito yung sa para rito sa may bar counter. Truck light. Ayan, ibang accessories na dala natin. Yan, pinapakabit na natin kay Louie. Pati yung heater, dala na rin natin. Meron na dyan. Tapos si Kuya Dindo nga pala nandito na.
Tapos ito pinapalitan ko yung kulay nito. Sabi ko ganito na lang yung ginawa sa cornisa. Para aesthetic look talaga. Pwede daw, good morning po. Hi, good morning. Ayan sa TV console. Ayan, meron na lang itong ano rito. Parang naka-floating shelves. Papatungan po ng mga modem, remote control. Ayan, tapos may abang kami rito, 3 tugang outlet. May abang na rin ng linya para sa internet. Ayan, ganyan lang po yan kasimple. Magpapaganda dyan yung WPC. Tapos wala na siyang header. Kasi kung meron, medyo hindi maganda tingnan, may rito, may biga. Tapos malapit na po siya sa pintuan. Nasa biyahe naman tayo ngayon. Bali, break time na po. Ang gagawin ko, pupunta tayo rito sa City Mini Home Depot. Bibiling ko yung WPC or yung wall-fluted panel na gagamitin doon sa TV console. Mga 8 piraso lang yun. Tapos kukumpletuhin ko na rin yung mga accessories. Kagaya ng mga supply hose na para po rito sa project natin sa Phase 6. Break time na. Kita-kita na lang po ulit mamaya after break time. Let's go. Tara. Hindi ko na napakita kung ano yung kulay ng WPC, pero ito yung ginamit ko dun sa project natin sa Phase 1. Yung malapit na natin turnover. Aesthetic look lang po siya, no? Aesthetic look lang. Yan, WPC walang piraso. Ibang mga accessories pa. Dark stock yan. Let's go. Brake fluid po. Yung Preston. Okay na po yan. Bili tayo muna ng brake fluid ng sasakyan yung owner. Ito yung ginagamit ko. Brake fluid ng ating owner. Tara. Ayan, hatid na po natin yung WPC. Tapos si kuya hindi na nag break time. Yan, bali dito na lang siya, hindi na siya umuwi. Okay, mananghalian po muna tayo. Tara. Bago pala tayo mananghalian, dumaan muna ako rito. Ito yung project namin sa Phase 4 ang inner rolls. Tapos ito yung binili ko kanina. Yan, bumili na tayo ng tiles. Ito yung napili ni client. Para po dito sa box flush wall ng ating kitchen counter. Tsaka dito na rin, sidings. Kasama lang po yung sa bar counter. Tapos meron din pong ano po yan, bar counter pero wall floated panel yung gagamitin dito. Yan, bali pepwestuhan na bukas to ni Kuya Richard. Yan, ipapa-tiles na po natin yan. Pagkatapos po niya may tiles yan, gagawa na po si Master Jojo rito ng bar counter. Tsaka yung ating TV console dito. Yung materialis natin. Tara. Yan, kakatapos na natin naman ng halian. Yan, shoutout nga po pala kay Ma'am Melissa and kay Sir Jake Garcia from Abu Dhabi. Yun o. Ulan ng malakas to. Kaya na pagka ganyan, apektado po yung gawa talaga natin doon sa bagong project or doon sa bagong layout sa Phase 5. May delivery na po tayo doon. Bakal, hollow block, semento, graba, tsaka buhangin. Mukhang malakas to. Tingnan uli natin. Ayun. Yan, Miyerkules ngayon, maghahatid tayo ng merienda sa tropa. Hindi pa kami nakakalayo nito. Dito pa lang kami sa bahay, oh. Bumuhos na yung malakas na ulan. Init ulan. Init. Sobrang init kanina, no? Sabay yung ulan. Papya. Merienda. Tara. Sila Bilog at saka si Adonis. Ulan na, Bilog. Ay, lakas oh.
Grabe. Lakas ng ulan. Panigurado yung mga gumagawa dun sa Phase 5. Nakasilong yun. Tsaka yung mga inuukay nila, punong-puno ng tubig yun, panigurado. Yan, dito naman tayo kay Kuya Boy maghahatid. Tapos doon na tayo dediretso sa kanila. Ay, si Kuya Boy, hindi na ako makababa. Lakas ng ulan. Yeah, merienda. Sige ya, salamat. Bye. Ayun. Wala silang ginagawa. Kita nyo naman kasi yung hukay. Ilan sila dyan? Tatlo. Si Kuya Richard. Ayan. Merienda ka mo. Na. Matay pa yun. Ganyan talaga. Tapos yung kung dumating yung mga bakal kanina, ano, kahit pa paano, kahit umuulan ng ganito, kahit pa paano may ginagawa sila. Kaso nga lang yung gate pass natin, inaasikaso ko pa lang dahil ano na po yun, expired na. Yung unang-unang kinuha natin yung ano nito, yung gate pass. Kachi merienda mo. Tatlo kayo? dyan? Tatlo sila dyan. Kasi papa niya. Nagpaalam, bukas na daw papasok. Bakit? LBM na naman? Hindi, Kasi hinatid yung ba't anak. mag-vlog? Hinatid yung anak enrollment. Ah, May paparating tayo, materyales. May darating na materyales, kuya. May darating na materyales. Buhangin, semento, hollow blocks, graba. Sige, sige. Ayan. Basics tayo. Bali, yung materyales, kapag wala po ako, hindi naman po kasi yan on time yung mga sa delivery. Yan, nagsasabi na lang po tayo sa kanila para madiskartehan nila kung saan po ibabagsak. Kasi alam naman natin dito, stockpile natin maliit. Wala tayong ibang paglalagyan kundi kung ano yung mga bakante rito para madiskartehan. Yan, sa phase 6. Yan ang kalaban po ng renovation. Lalo na yung paggawa ng extension sa harap at saka sa likod. Itong ulan na to, what if pa kaya kapag slab, no? Pag slab o kaya yung pang second floor. Yan, mukhang hindi naman magtatagal yung ulan. Parang bagsak lang ba. Pagdating namin dito sa phase 6, yan, ganyan na lang, nakakulob na lang. Okay, bali dito mga karos, kahit pa paano ay maganda-ganda na yung improvement nito. At least kahit pa paano na ihabol namin. Ayan, TV console. Ayan. Bali wala na po siyang header, no? Ganyan lang po siya, as is na ganyan. Toilet and bathroom. Yan, kinakabit na ni Louie yung sa water heater. Then naikabit na rin yung ating water closet. One piece po yung ating water closet. Then yung accessories dito, Black Series. And yung ating shower. So multi-point. Merienda na, merienda. Ayan. Yan, dito si Kuya Dindo halos sa linis-linis na to kahit pa paano. Yan. Ganda-ganda na ng improvement na to. Lalo na kapag naikabit yung mga ilaw. Yan, papakabit na rin kagad natin yung mga center light para mabawas-bawasan yung mga gamit. Yan. Nakakulub-kulub pa. Sarado natin to para ayan may pintuan para hindi ko siya manggian ng pasa. Kaya, merienda muna. Meron lang ron. Yan, okay na tayo rito. Ito nga pala yung yung WPC na ginamit natin. Kagaya po yan nung sa phase 1.
Tapos ganyan na po siya sa taas. Tapos ito sa baba, meron din po yan. Yan, request ni client owner yan. Yung dito nga pala, yung salamin sa corner area. Nagbakasyon sila Master Batang sa Batangas kaya hindi pa nagkakabit. Yan, babalikan pa to. Yan. Sa pagbalik nila, pasusukatan na po natin tong screen door, yung sliding, at saka yung sa may vanity. Tapos pasusukatan na rin natin yung sa kitchen. Yan. Yan, gawa po sa aluminum yan, saka sa baba. Tapos syempre may konting setup na request si client, kagaya nung parang sa cutlery tray at saka yung sa pull-out basket. Yan, kaya may iba ng bahagya yung setup nito. Nakulog pa. Apat ba sila dyan? Tatlo lang? Tatlo lang sila. Ako mo ipasok. Bakit? Sobra? Oo. Nakita mo pa yun ah. Pala si Richard na. Ay, si Ricky. Si Ricky wala. Ako na kayo sasok. Okay na yun ba? Asan? Si Kevin daw. Yeah, ayos Wala? na. Tapos yung palitada rito, ayan, halos pumantay na. Dito sa mga renovation namin, lahat ng kaya naming ayusin, kahit imposible, yan, nagagawa na posible. Yan, malaki po hinabol dito. Yan, pantay na po sila rito. Yan, kahit pa paano, ayos-ayos na. Yan, parang may mag-overtime dito mamaya, si Louie at saka si Kuya Dindo. Tara na. Bumili na kami ng pin light dito sa All Home. Yan na. Bali 10 piraso to dun sa ginagawa ni Kuya Boy, yung bagong project natin sa phase 3. Tricolor, no? Ayan. Yan si Kuya Boy. Kuya, ano to? Pin light. Diyan na muna. Yan, lakas ng ulan kanina. Ayun nga oh, may ano nga talaga. Basa. May tulo rito. Bali, 10 pirasong pin light po yan, Kuya Boy. 10. 10? Oo, 10. 10 nga. 4 dito. Hindi, 4 dito, 3, tapos 3 rito. 10 lahat. Ang hindi ko lang nabili rito, yung ating pendant light dito. Panghuli na lang yun kapag may kisame na. Yung pan 3-way. Yan na yung nagagawa rito. Ayan, lumipat na sila bilog dito. At saka si Adonis. Overtime tuwing hapon. Hapon hanggang alas 9. Yan na. Yun no. Yan na. Kisame rito. Ito naka hardflex. Yan na. Center light. Tapos yung mga pin light, ayan yung nakalawit. Mga PVC panel. Ilan ito? 82? 82. Dito ko yung kasi rito. Hop. Saka yung ano sir, exhaust fan. Tapos dito syempre kailangan nila ng exhaust fan dito. Yan, bago sila mag-cover na ceiling. Dito ko tututok yan sir ha. Yung isa. Yan. Tapos yung isa, ililipat pa po nila yan. Yung parang pinaka dun sa ring shoot. Kasi nabago ng konti yung layout. Tapos eto, may abang na rin tayo na exhaust fan dito. Yan, kahit pa paano po, may gumagawa naman po dito. Ang problema ko ngayon dito is yung materyales na ipapasok para po sa PVC roofing, dito sa fence grills at saka dyan sa gate. Yung flashing, maaga po nating ipinasok yung mga flashing nito. Yung ano kasi nito, yung PVC roofing, kaya hindi kagad natin na ipasok dito sa subdivision. Yung gawa ng
nagkaroon ng konting problema dun sa production. Pero gate pass na lang ang kulang nito. Kaya may papasok na natin. Yan, kapag meron na yon, may kabit lang yan, pati yung flashing, maraming trabaho ng magagawa dito. Sa electrical naman halos okay na. Tapos dito cove ceiling na lang yan, halos tapos na din. Ayan, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po na Miyerkules. Ano block buhangin mga mahal? Dumating? Ayan, sige. Ito yung ano eh. Graba. Yung graba. O sige, bali na kayo dyan, kay Joy. Bali, Miyerkules. Yan, may dumating na daw na materialis doon, sabi ni Kuya Richard. Bakal na lang yan. Bakal na lang, tsaka sige. Habol bali sila. Nakahabol. So, yan lang muna. Paki-like na lang po yung video pagkatapos mo mapanood. Tapos paki-subscribe na rin sa mga bagong viewers. At pa-share na lang din po ng video natin sa mga gustong mag-share para madagdagan po yung ating viewers and subscriber. Yan, kita-kita na lang po ulit for the next video. Yan, uwian na po sila. Tapos yung dalawang kasama natin dito at saka dun sa phase 6 mag-overtime. Yan, ingat po ang lahat. Ito, paalam po muna.